Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban na Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon Diyos at Panginoon Hesukristo sa mga nanay. Yan. Ngayon ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesukristo. At ayon po dito sa mga taga-Epeso Kabanata 6, talatang 4, ito po ang mensahe. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo ang inyong anak sa paghihimagsik laban sa inyo dahil sa inyong malabis na kahigpitan. Sa halip ay palaking sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ipapatuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 7, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Sa mga may asawa ito ang iniutos ko, hindi ako kundi ang Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y may pagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo Kabanata 6, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin at daramtin, sapagkat ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pag-arian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Sa ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. At gayon din po ang ating banal na Santo. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po ron sa tema na gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa mga nanay. Yan. Ngayon po ay naisipabatid sa atin na bago po ang lahat ay Happy Mother's Day. Yan. Ngayong araw na ito, May 10. So ngayon ay naisipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo dito sa kanyang inihayag sa mabuting balita na yung mga nanay, yung mga asawa ay kayo ay dapat ay maging mahusay na magulang, mahusay kayong mga alaga ng inyong mga anak. So dapat ganoon kayo sa inyong mga anak para hindi ito nagre-rebelde sa inyo o hindi ito lumalaban sa inyo. Hindi sila nagiging masamang anak dahil sa inyong kahigpitan o hindi magandang pagpapalaki. Sa halip, dapat kapag ang anak ninyo pinalalaki nyo, tuturuan nyo siya doon sa salita ng Panginoon Diyos. Yan, kagaya nito. Gagabayan nyo siya ng salita ng Panginoon Diyos, pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Igabayan nyo sa kanya yung mabuting balita sa inyong mga anak habang lumalaki siya para siya ay maging isang mabuting anak. Bigyan nyo siya ng kalayaan, mahusay na pagpapalaki para hindi siya masyadong masikil. Huwag niyo sikilin masyado para hindi siya tipong lalayas dun sa bahay, tipong magbubulakbol, mga ganun. So,
Bayon na tayo marunong kayo dapat na magpalaki ng mga anak ninyo. Pangalawa, sa relasyon nyo sa asawa nyo, kung ano man yung problema nyo, dapat ay ikaw ay matutong magsakripisyo, magtiis. Ika nga sa pagmamahal na dapat mong gawin sa pagsunod sa Panginoon Diyos at sa pagmamahal mo sa asawa mo. Dapat hindi mo siya hihiwalayan. At wag mong hiwalayin yung asawa mo. Ganun din yung mga lalaki. So yan yung dapat mong sundin sa Panginoon Diyos. Na ang asawa mo, iisa na kayo, wag mo siyang hihiwalayan. Mahalin mo siyang mabuti at gawin mo ang dapat na obligasyon mo sa asawa mo. So ganun ka dapat ganun mo dapat na ang pakikipagrelasyon mo sa iyong asawa. So dapat mayroon kang sakripisyo, mayroon kang pagtitiis, anong man yung pinagdadaanan ng inyong pamilya, na relasyon mo sa anak, relasyon mo sa asawa mo, sa lipunan. So sabi nga ng Panginoon Diyos ay magala kayong lagi sa Panginoon. Yan. So dapat kayo ay may pananampalatayang lubos spiritually, para mayroon kayong igabay sa anak ninyo at para sa sarili ninyo, sa pamilya, buong pamilya niyo, sarili mo. Dapat palagi ka nagagalak sa Panginoon Diyos at patuloy ka sa paggawa ng mabuti mula sa pamilya mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ninyo, nitong pananampalataya mo, hilingin mo sa Kanya, sa Panginoon Diyos, yung mabuti para sa pamilya mo. At ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan sa puso at isipan mo ano man yung naging problema ng pamilya. Pangunahing pinansyal na ginagawa ng mga magulang. Siyempre, ano ka doon sa mga kakainin ng mga anak mo, gastusin, lahat. So, yung mga ganyang mga bagay, dapat ay pag mong kaisiping mabuti yan, pangunahin muna ang Panginoon Diyos, hilingin mo sa Kanya ang lahat ng mga kailangan. Sabagat alam na Panginoon Diyos naman yung kailangan mo na pangangalaga sa pamilya mo, lalo na yung financial, at ano man yung naibibigay ng asawa mo, ikaw ay humiling ng sa ating Panginoon Diyos para pagpalain kayo ng mapagkasan nyo ang lahat ng inyo, ay magkaroon ng pagpalain kayo ng mahusay na ikabubuhay para sa ikabubuhay ng pamilya at sa pagsisikap nyo at para ikaw ay hindi ka mabalisa tungkol para sa kakainin, pangangailangan ng pamilya mo, para sa iyong pananampalataya. Palagi mong sinasandig sa Diyos yan. So magagawa mo ang lahat ng mga bagay na yan in faith in God. So kaya ka nakalamero ka para hindi ka na uwi sa pagkabagot, lalo na kung ikaw ay housewife o maging ikaw man ay working wife, ay hindi ka na uwi doon sa mga bagay na ikaw ay nagkakaroon na ng issue, problema, at hindi mo na makaya mga problema mo from the family, magastusin na pangunahin, ba? Problema mo ng asawa mo, mga ganon. Yan. So kaya dapat ay maging mahusay ka para nagagabayan mo yung asawa mo, nagagabayan mo yung mga anak mo, o kayong mga nanay, sapagkat kailangan yung ganitong klase na inyong mga gampanin sa inyong pamilya, na kayo ay makapagtaguyod ng inyong mga anak at ng inyong pamilya at pag-unawa nyo sa mga asawa nyo. So, iba kasi pagdating dyan sa mga bagay na yan, kakaroon ng problema yung family. So, dapat maging magunawain kayo kung ano kayong bigay ng asawa ninyo at ano ang magagawa mo sa pamilya mo. Dapat kakibad mo palagi ang Diyos para na-resolve lahat ng problema. Hindi ka nauwi sa kawalan ng pag-asa. Dapat lagi ka may pag-asa at walang kawawaan ng paggawa. Yung kaawas naman ng pera mo at ikaw ay pinagpala ng lubos, so dapat matuto ka rin naman sa iba't ibang mga bagay na na dapat mong sundin sa nais ng banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay ninyo. So, at para ikaw ay kalugod-lugod ang pamilya mo, kalugod-lugod ka sa banal na Panginoon Diyos. So yan ang dapat na maging gampanin sa gabay nito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating pagbabahagi na dapat na gawin ng ating mga nanay, mga asawa para sa kanyang pamilya. So yung pananampalataya niya, paigtingin nyo para madala nyo yung pamilya nyo na maayos mula sa sarili ninyo at pagdadala nyo ng pamilya. Kasi kung wala kang pananampalataya at sarili mo lamang ang asahan mo, ang iyong pag-iisip ay medyo mahahina ang iyong
decision making diyan. So wag kang magmalaki na kaya mo, magaling ka. So dapat kakibog mo palagi ang Diyos. Mula pa lang sa mabuting balita, matututunan mo na ang mahusay na pagharap sa buhay. Hindi lamang yung tinuro sa eskwelahan at mga karanasan mo sa buhay habang lumalaki ka o habang pinapalaki ka naman ng mga magulang mo rin, kundi yung mabuting balita na tuturo sa iyo ay yan ang magandang isa sa buhay mo para maharap mo ang buhay. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa Kristo kung paano tayo haharap, kung paano tayo matututong mag-sacrifice, mag-bilis. Ano mang hirap, hindi ka gagawa ng mali. Palaging tama, palaging gusto. Palaging pairalin kumbaga man, palaging pairalin yung batas, pairalin mo yung mabuti, parang pairalin mo palagi yung mabuti ng Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Ano man yung pinagdaraan mo, nagugutom pa, nagpipil ka, pairalin mo pa rin yun. Sapagkat kapag ikaw ay nananampalataya, you'll never fail. Kung magkaroon ka man ng konting pagsubok, angat-angat ka pa rin. Malalampas mo lahat yan. At syempre, pagkakalob sa iyo ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga pagpala, dahil naging masunurin kang anak sa Panginoon Diyos at pagkakalob niya kahiling mo. Kasi kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, pinagkakalob ng Diyos sa kahilingan. Kasi kung ikaw ay salbahing nanay, hindi ka marunong sa anak, baka salbahe kang babae, ay hindi ka papakinggan ng Diyos sa mga kahilingan mo. So, kaya sana kaya dapat yun ang mali para pakinggan ka. So ngayon ay bagamat kahit ikaw ay ganun, mayroon yung sa inaakala mo ay ikaw ay kahit masama kang nanay ay pinagpapala ka, hindi, yun ay pagbibigay sa iyo ng Panginoon Diyos para ikaw ay makapagbago at ikaw ay makapamuhay ng maayos. Pero kapag patuloy ka pa doon ay ikaw ay tutuwid din ng Panginoon Diyos. Siyempre yung namahal ng Panginoon Diyos yung mga mo. Kaya ikaw ay hindi basta pababayaan niya at ikaw ay tutulungan niya na makapagtaguyod ng Panginoon niya. Siyempre gusto ng Diyos ay lumago ang mga tao at ito ay makapagmamuhay ng mabuti para sa Panginoon Diyos yan. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita o nabuklod na naman kayo ng Panginoon Kristo dito sa mabuting balita at kayo naiwanagan niya, naliwanagan kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Mula sa pananampalataya sa Kanya, nabuklod niya kayo at kayo ay mapangalagaan niya patuloy sa inyong pananampalataya sa Kanya, pananampalataya sa Panginoon Diyos at mula dito sa mabuting balita sa pagtubad nito ay kayo ay kanyang mapangalagaan at ng Kanyang kapangyarihan. Tayo ay ang buhay natin ay tayo ay patuloy na pangalagaan ng Panginoon Kristo bilang itinalaga ng Panginoon Diyos para tayo ay gabayan ng makapagbago at makapamuhay ng mabuti. So tayo ginagabayan ng Panginoon Diyos, pinapangalagaan niya ang buhay. May nasa sa atin yan kung aayaw natin sa Kanya, ang hinahanap natin ay kapahamakan. So yun ang ating makakamit. Kung tinatanggihan natin siya at aayaw natin ang mabuti. So napakasimple naman. Parang instead na sumunod ka doon sa government, nilabag ng nilabag, mapapahama ka. Pwede kang makulong or whatsoever. So, ganun din siyempre sa Panginoon. Kaya lang siyempre mas matyaga ang Panginoon Diyos kaysa dun sa gobyerno na magbigay ng pagbibigay sa iyo. Kaya lang, maabot din sa punto na ang ating Panginoon Diyos ay nagdidisiplina kaya nila yung gobyerno. Nagdidisiplin for those who are pasaway ng gobyerno. Kung sino mga tao ba. So, sana nagabayan na naman kayo, lalo yung mga nanay, nagabayan na naman kayo sa ng Panginoon Kristo, nabuklod kayo, maliwanagan kayo, para kayo ay maging mabuting nanay, asawa, at makapagpalaki kayo ng anak. So nagiging magandang lipunan mula sa isang magandang pamilya. So kasi kung ang pamilya ay magulo, magiging magulo rin ang lipunan. Yan. So yun ang magiging problema. Kasi pare-parehas kayo may problema sa pamilya nyo. Paglabas nyo ng bahay, kanya-kanya kayong problemang dinadala na maaari na itutuon nyo sa ibang tao o naging masama rin kayo sa ibang tao. So kaya kinakailangan kung maganda pamilya ninyo ay kayo nagagabay ng mabuting balita, nakapagpapaigting kayo ng lipunan. So ngayon kung kayo ay nakakaroon ng problema sa pamilya, lumapit palagi kayo sa Panginoon Diyos para ma-resolve niyo yan at kayo hindi mawalan ng kayo naging mabuti pa rin sa pakikipagkapwa. So yun. So
So, yan at sana ay patuloy tayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, gabay ng kaliwanagan presensya. So, sana tayo patuloy gabayan ng presensya ng Panginoon Diyos, Panginoon Sukil si Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Linggo-linggo, ayan, gabayan tayo at maliwanagan kayo sa inyong tahanan, maliwanagan sa mga oras ito, ang bansang ito at ang buong mundo, ating pagbabahagi at maliwanagan ng mula sa bansang ito ang buong mundo, ating pagbabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Bilang tulong natin sa simbahan, sa ating pananampalataya na ito ay makagabay ng kaliwanagan sa buong mundo para sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagliligtas ng sangkatauhan. So, mapainting ng kaliwanagan. Sana ang gabay ng presensya nitong literal na pagliliwanag ng Panginoon Sukli, Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria sa atin magliwanag sa buong mula sa atin at sa gabay ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagbubuklod ng sangkatauhan na pagpapatuloy na pagbubuklod ng Panginoon Kristo sa buong mundo sa pananampalataya kay Panginoon Diyos. Yan. At sana gabayan tayo ng iba't ibang niyang pagpapala. At ngayon naman ay doon sa interfaith unity, yung bawat mga relihiyon, lalo na yung mga relihiyong Kristiyano, sana patuloy tayong magkaisa sa interfaith unity. Unawain pa rin natin yung ating mga relihiyon para hindi tayo nagkakaroon ng mga hindi mabubuting pagkakaunawaan na uli sa sigalutan, karahasan, at maging nauwi sa digmaan. Bagkos ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, nagpapairal ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, mabubuting aral ng ating mga relihiyon, even ng common good, na paggabay ng sa legal, sa pamahalaan, paggabay sa bawat mga community, family community, bansa, buong mundo, at lalo na gabay sa common good, which is kung tayo man ay magkakaiba ng relihiyon, magkaiba naman tayong pananampalataya, tayo man ay tayo nabubuklod pa rin from the common good of the legality. Kung tayo man ay hindi magpapansinan, tayo nakakaisa pa rin, kung magkaiba ng pananampalataya, at nakakaisa pa rin tayo in the common legal. Nagagabayan natin yon. Tayo mga, but higit sa lahat, ay masigit pa doon sa common legal ang ating magagawa kung tayo magkakaisa sa interfaith unity. Kapagkat banal yung ating pananampalataya, at higit pa sa legal yan. Na yan lamang ay isang bagay na ginawa ng Panginoon Diyos sa aming paniniwalang Kristiyano. Yan ay isang bagay lamang na mabuti na katuwang ng Diyos para sa pagkakaisa o pagpapairal ng mabuti. So yan ay nagiging binding sa atin kung tayo ay nagkakaisa. So yan, so nagkagabayan natin yan. Kaya tayo nagkaisa, gabayan natin ang mga kapamahalaan at hindi naman syempre yung ating mga religion, uunawain natin para tayo ay nauwa natin yung kaligtasan at hanggang sa tayo lahat ay magkaroon ng buwang para sa kaligtasan spiritual. Yan. At hindi sarili mo na ikaw lamang maliligtas sapagkat maging bukas ka sa lahat ng bagay ang bawat mga relihiyon. So ngayon ay doon naman sa CBC Vatican Church ay patuloy po kayong maliwanagan ng Banal na Santa Maria. Patuloy niyo pong pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula pa ng Kristo at mabuting balita. Sa ating munting lakayanan, sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Sa ating pamabahagi ng mabuting balita, gabayan tayo ng iba't ibang pagmimilagro sa paggabay niya sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sana gumawa ng pagmimilagro ng Panginoon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Lahat ng pagpapala ay ibigay niya sa ating pagbabahagi ito, protection, etc. etc. At lalo na itong presensyang ito na nagagabayan ng lahat at kayo ay nahihikayat sa pagtalima ng mabuting balita at gabay sa simbahan. Sana yung simbahan ay higit niyang gabayan ng kaliwanagan para o mga pagmimilagrong ganito para magabayan ng sangkatauhan at mabuklod lalo. Matigit sa lahat, siyempre itong mabuting balitang ito ay tayo ay mabuklod nito sapagkat sa pamamagitan nito ay tayo ay ang Diyos at ang Panginoon Kristo nagsasalita sa atin at ito'y binubuklod niya tayo patuloy. Yan. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, nagsasalita sa atin ng ating Panginoon Kristo, ang Panginoon Diyos, at ginagabayan tayo ng Kanya kaliwanagan with Mother Mary. So sana ay tayo mabuklod palagi nito at tayo magabayan sa kaligtasan spiritual at pang-araw-araw natin bumuhay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti from the good news.
At doon sa doon sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria, mabuting balita, mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, at sa kanya makikinabang ang inyong mamamayan. Sila makapamumuhay ng mabuti, matuwid. At higit sa lahat, ay makapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo sa inyong mabuting pamamahala. Yan. At sana tayo patuloy na gabay ng Panginoon Diyos sa ating paggabay sa kapamahalaan, na kayo'y maliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagmilagrohan ng ating pamahalaan ng para sa paggawa ng para sa mabuting pamamahalan. Yan. At pagpapaira ng patas ng hustisya at karapatan ng tao. Muli, sana patuloy tayong palaing protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ng mabuting balita. At patuloy nating hinikayat ang lahat, mga bansa at mga tao, magpasalamat, magpuri tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you all.